but we will know about Him. God know all what happened. Self-righteousness ato imo sa tulingon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na. So may gabi sa tananan, happy Sabbath. Happy Sabbath. So taas kay nga panahon nga kining wala na ko mauban no kay kaning wa naman. Hindi na ako hinumduman usahay ang naong ni Ken. Nice, Pastor. So, but this evening, I'm so happy nga nakita na po nako mo o malipayon ko, nga malipayon sad mo. So, nini mo nga kagabhion, malipayong adlaw ipapahulay ninyo. Happy Sabbath. So, nini mo nga kagabhion, we're going to study about the last day events. So, unsay giingon ni Ellen White mahitungod sa kaning katapusang adlaw o mga hitabo sa katapusan nga mga kapanahonan. So, nagingon diha sa Amos 3:7, surely the Lord God will do nothing without revealing it to His servants the prophets. So, ang Dios di ay magahimo sa pagpadayag ngadto sa iyahang propeta. So, atong mahibaw-an nga nagingon diha sa 2 Chronicles 20 verse 20, believe His prophets and you will prosper. So, true ni ana mahimo nga to ang masabtan tungod kay ang Dios makig-communicate sa iyahang mga katawhan through sa iyahang mga alagad. And in our time, ang Dios nagapadayag sa balaang kasulatan mahitungod niini ug diha usab sa mga sinulat ni Ellen White. So, diha sa Daniel 10 verse 14, tagingon diha, now I have come to make you understand what will happen to your people in the latter days. So, ang Dios nagasulti ngadto kang Daniel. Kaning gi-refer niya your people, it represent the Jewish people. And it refers also to us Christians in these last days. Ikaw gako nga kinahanglan imo ning sabton tungod kay mahitabo ni sa katapusan nga kapanahunan. Now, who is God looking for? So, kinsa man ang gitan-aw sa Dios in niini mo nga bahin naging Christian naging never before was there so much at stake. Never were there results so mighty depending upon a generation as upon this now coming upon the stage of action. Not for one moment should you think the youth think that they can acceptably fill any position of trust without possessing a good character. So kinsa iyang gitanaw? Mga batan-on, mga kaigsunan. Gani ang God nagtawag sa mga batan-on karon tungod kay iyang nakita nga kining mao nga mga young people ana pay insakto nga kusog nga muhimo sa gimbuhaton sa Ginoo nga iyahang gipiyal nganhi sa matag usa nato. Ug ang yawa usab na ning kamot pod nga ang mga batan-on mahimo nga mawala ngadto sa Ginoo. Daghan siya mga inbensyon. Unsa ang iyahang mga inbensyon? Through sa social media. Diya sa TikTok karon kasagaran di naganahan mo basa Bible kay tuwa na dito sa mga kaning ana nga mga gipang-imbintos kalibutan karon. And niining atong kapanahunan ato biyang hinumduman nga atong tun-an ang mga hitabo nga atong nasaksihan karon ug ato ning i-compare ngadto sa balang kasulatan for us to know asa natadapita karon mga kaigsunan. Gani what will be the spiritual condition of those who receive the seal of God's approval? So may spiritual condition nga mahitabo sa mga katawhan sa Dios niadtong nakadawat sa marka sa Dios anang panahona.
nagingon diha sa testimonies volume testimonies to the ministers, those who overcome the world, the flesh and the devil will be the favored ones who shall receive the seal of the living God. So kinsa kuno? To those who overcome. Unsa man ang iyahang i-overcome? Ang kalibutan. Unsa man ang kalibutan karon? Nag-offer og daghan kayo nga mga kalingawan nga mahimo ta nga ma-divert ang ato ang attention. Nga instead sa mga langit nun nga mga butang, dinhin na mahipunting ang ato ang mga huna-huna sa mga kalibutanon nga mga butang. Lawas nun nga mga butang, kaibog lawas nun, ug unod nun, ug ang mga imbento sa yawa aning panahon na. But in Philippians 4:13, God tells us through Paul nga I can do all things through Christ who strengthens me. Siya ra gyud ang makahimo sa pagbuntog nato. Pagbuntog ni anang mao nga mga pagtintal sa yawa kay kita kinsa ra gud ta nga makadaog na ining mao nga mga tentasyon, kining mga offer sa yawa dinhi niining mao nga kalibutan. Apan kun naa ta kanunay sa Ginoo, kita makahimo sa pag-survive ni anang mao nga mga butang. Gani, the seal of the living God will be placed upon those who bear a likeness of Christ in character. Katugyong ang kinaiya ni Ginoo anaa diha sa iyahang kinabuhi ug nagakinabuhi diha kaniya. Gani sa Hebrews chapter 3 chapter 3 and 4 nagasulti na siya may tungod sa ato ang mga kapanahunan ug kini nagadasig sa matag usa kanato nga niining mao nga panahon atong dawaton tungod kay niining mao nga panahon. This is the day of salvation. Today, if you hear His voice, harden not your hearts. Nagingon diha sa early writings, the sealing time is very short. Sunsa kuno, mubo rin yung kayo ng pagsilyo ngadto sa mga katawhan sa Ginoo. And will soon be over. Pirtir yun. Sa kuwan pa, murarag kaning ang twinkling of the eye. Now is the time while the four angels are holding the four winds to make our calling and election sure. So unsa day ka importante? Unsa maning in our study in the book of Revelation, unsa galining winds? Destruction. Sama sa nahitabo karon sa tuang kapanahonan. You know, karon sa gubat sa Ukraine o sa Russia, ang mga dagko ng mga nasod, US, ang Europe, nga kaalyado sa Amerika, ang kaalyado po sa Russia, nagapangandam, ang China, ang kaalyado man sa Russia. So, nagapangandam sila sa ilahang mga armas. Nagtanaw ko sa kaning mga military sa ato sa mga sa dinis Pilipinas o mga Americans nga naghimo na usab sila sa ilang mga exercises alang sa pag-prepare sa ilahang kaugalingon alang sa gubat, because ang mga tao karon, ang mga leaders karon nagahimo na sa pagpangandam and they are now ready. Gani nagingon nga si Putin ready na gyud nga mo gamit sa iyahang nuclear weapon, nga kung iyahan ning gamiton dili lang ang Ukraine ang ma-affected, kundi ang tibuok kalibutan tungod sa radiation nga gidala ni ining mao nga armas gugubat. Ug mahimo ta nga mapiktuhan ni ana. In fact, true ni ana nahimo nga naipiktuhan ta nga pero tinang mahala sa kuan kaning gasolina o krudo nga kung mahimo dili na lang nimo tamakan namnis ba ang kaning konsunador para nga di na lang gyud ka consume o kaning diesel, labi na itong miyagi nga mga simana nga mas mahal pa ang diesel kaysa gasolina. May ganing baba o balik nga taas ang gasolina gamay pero tag 70 kapin. And this is the four winds nga behold na si Ginoo, they are ready nga muhimo ni anang mga gubat nga mugamit sa ilahang armas ni gugubat
But you know what? The good news is in Revelation chapter 7 nga ang 4 angels are holding nga dili gyud na mahitabo. And I tell you nga in our situation karon, God is in control, mga kaigsuonan. Tungod kay ang Dios nagahimo sa paggusto niya nga i-accomplish pa niya ang iyahang purpose. Why He allowed this to happen sa atuang kalibutan? For us to maglongta ni anang mao nga langit. Kay kundi ni mo aging kalisdanan, di kita maglong nga Ginoo balik na unta. Kay kung nayahay ka sa imong kinabuhi, di gyud ka maglong nga mubalik na ang Ginoo. But kung naa ka sa kalisdanan, makaingon ka, Lord, balik na. And that is the time nga magreforma po ka sa imuhang kinabuhi tungod kay ikaw na hibalo nga hapit na mobalik ang Ginoo. Gani in Testimonies volume 8 nagyon, the sign or seal of God is revealed in the observance of the 7th-day Sabbath. Klaro kaayo nga ang sign day sa Ginoo kana yung pag-obserbar nato sa ikapito nga adlaw ng papahulay. That is the issue in the last days. Gani, the Lord's memorial of creation is the Sabbath. And the mark of the beast is the opposite of this, the observance of the first day of the week. Maugyod na ang marka sa mananap nga mapintas, mga kaigsuonan. Mauna nga we are blessed nga nahibalo niini karon nga kita mahimo nga magadawat og mahimo gyud nga ato aning gunitan sa atuang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. But the question is, how many people did Mrs. White say had the mark of the beast? Pila man? Ha? Ang iya giingon ni Ellen White nga namarkahan na nakadawat na markas mapintas nga mananap. Nan mga kaigsunan. Wala gyud. Ha? Ug wala pa pud na siya mahitabo, mga igsuon. Mao na nga dili gyud ka makaingon nga moingon ka nga sa ato pang nagsimbag Domingo ana namarkahan na sa mapintas nga mananap. Dili oy. Wala pa tungod kay wala pa ang implementation ni ana. Dili pa na mooy ato ang panahon ug kini siya umalabot, mga kaigsuonan. Gani, no one has yet received the mark of the beast, ingon si Ellen White in Evangelism, page 234. So, when do persons receive the mark of the beast? Kanus aman siya angkon ni anang marka sa mapintas nga mananap, is that the mark of the beast? Kanang kining naa sa store nga ginabutang sa ato ang ginapalit na barcode? No, it's not. O dili pud nang vaccine ang mao ang marka sa mapintas nga mananap. So kanus aman na madawat, mga kaigsuonan. Unsay giingon ni Ellen White may tungod niya na the testing time has not yet come. There are true Christian in every church, including the Roman Catholic Communion. Kadaghan kay mga buutan ng mga Roman Catholic karon. Pero the only thing is wa lang gyud na nila dawata pa ang adlaw igpapahulay. Ug time will come nga kining mao nga mga faithful nga nag-search ni anang mao nga kaning sa kamatuoran muhimo ra gyud ni sila sa pagdawat ni ana. Gani, none are condemned until they had the light and have seen the obligation of the fourth commandments. But when the decree shall go forth enforcing the counterfeit Sabbath, and the loud cry of the third angel shall warn men against the worship of the beast and his image, the line will be clearly drawn between the false and the true. Those who will continue in transgression will receive the mark of the beast. Katudiin mo padayon. Kay maabot ang panahon nga ipugos ang pagpadawat sa marka sa mapintas na mananap. Meaning, nga time will come nga naay implementation sa paghiusa sa relihiyon. Ug usa lamang ka adlaw niya na ang ato ang pagasimbahon ug wala nay lain tungod kay usa sa mga hinungdan nga anaay kagubot kini giyong religion. Usa sa mga
na-meet nako nga Chinese missionary diha sa Manila. Ingon siya, lisod na kaayo ang kining pag-evangelize. Luoy kaayo ang mga Sabbath keeper na karon dito. Mga Christian dito sa China, pero ting luya gina-persecute. Nganuman, tungod kay ang mga Chinese, ilang gihuna-huna, basta Christianity gali gikan sa Amerika, unya dumtan gyud na nilang Amerika. Nga muhatag og influensya, muhatag og kabgubot nila ng Christianity. Mao na nga ilahan ang ginalutos ang mga Christians dito napita. So nagkalisod ang ilahang panahon karon dito mga kaigsunan. Apan the more nga kini mahitabo, the more nga ang Dios magahimo sa pagpadayag sa iyang gahom nga dinhi sa mga tao. Now what does Ellen White say about 666? Nothing pa gyud. Nga gisulti niya nga makadawat og 666 mga kaigsunan. Gani what, where, why is Armageddon? Unsa man ning gisgutan diha na Armageddon? Kining Armageddon nga gisulti diha sa pinadayag, kini nagsulti mahitungod sa duha ka opposing side, opposing powers nga gi-reveal niya in the last battle. And that battle dili na siya gubat gamit ang mga missiles, ang mga nuclear weapon, kundi kanang mao nga gubat kana diha sa imuhang pagtuo diha sa Ginoo, between Satan's power and God's power. Gani one side stand the Creator of heaven and earth, all on his side bear his signet. They are obedient to his commandments. Kini di ang nagahimo di ay sa pagdawat sa markas Ginoo. They are obedient people who obey the Ten Commandments. On the other side, stand the prince of darkness, with those who have chosen apostasy and rebellion. So maning rebellion, again, nag-rebuilding at sa Ginoo. The word Satan means rebellion. Na nakig-away nga sa Ginoo, oppose nga sa sugo sa Ginoo. Gani, the powers of evil will not yield up the conflict without a struggle, but providence has a part to act in the battle of Armageddon when the earth is lighted with the glory of angel of Revelation 18. The religious elements, good and evil, will awake from slumber, and the armies of the living God will take the field. All the world will be on one side or the other side, other of the question. The battle of Armageddon will be fought, and that day must find none of us sleeping. Wala gyud nangatulog anang panahona diha sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo. Gani, the battle waging between the two armies are as real as those fought by the armies of this world. And on the issue of the spiritual conflict, eternal destinies depend. Nagadepende gyud ang imuhang eternal destiny niining imong pagtindog sa kamatuoran sa Ginoo. Nianang imong pagsunod sa Ginoo, whether musunod ka sa Dios, sa balaod sa Dios or not, mga kaigsunan. The only tricky lang aning panahona kay pulos ni siya nagsampit ngadto sa Ginoo. Apan ikaw nga nagbasa sa balaang kasulatan, mahimo ka nga makahibalo niya na ug kun imuha ng sundon nagingon diha nga ikaw mahimo nga makaangkon sa imuhang eternal life, mga kaigsunan. Now, what did Ellen White says about 9/11? Abi ninyo, si Ellen White nagtagna may tungod niya ng 9/11. Ellen White did not specifically mention the event of 9/11, katong bunggo sa aeroplano dito sa kaning World Trade Building Center. Niya nang mao nga panahon, apan niya nang mao nga panahon sa diha nga gihimo na mao ni ang nagsugod usab may tungod sa balaod, may tungod niya ng terrorism. So gani niya nang mao nga panahon, giingon ni Ellen White sa last day events nga iyang nakita nga niya nang mao nga panahon sa New York, niya nang mao nga adlaw nakita niyang usa ka building nga kining mao nga building ang naghimo nini naghunahuna sila nga wa gyud makahimo sa paglumpag ani.
Wag gyud makahimo sa pagsunog dinhi tungod kay fireproof ni mao nga building. Apan iyang nakita na ni anang mao nga panahon bisan pa ang mga bumbiro dili makahimo sa pagpalong ni anang mao nga kalayo nga ning sunog ug kining mao nga building nahimo nga na-collapse mga kaigsunan. Gani in Testimonies Volume 9 ni anang mao nga eksena, passed before me was an alarm of fire. Men looked at the lofty and supposedly fireproof building and said, "They are perfectly safe." But these buildings were consumed as if made of pitch. The fire engines could do nothing to stay the destruction. The firemen were unable to operate the engines. So insakto ang iyahang pagsulti ni ana. That is why Ellen White nagsulti mahitungod ni anang mao nga panahon ug iyahan ning gisulat ni anang 1800s mga kaigsunan. Gani ni anang mao nga panahon usab siya tungod ni anang mao nga pananawon iyang nakita nga it is not safe for us nga magpuyo ni anang dagko nga mga syudad tungod ni anang mao nga lugar diin anaa ang daghan nga mga kalamidad. Unsa nga mga kalamidad sa dagko nga mga syudad? Ha? Parihan ni aning kaning paghatag og dili maayo nga influensya like Sodom and Gomorrah. And not only that, bisan pa sa paghimo gingon niya, the end is near and every city is to be turned upside down in every way. There will be confusion in every city. Everything that can be shaken is to be shaken, and we do not know that will come next. Wa gyud ta kay balo unsay may tabo. Unsay nahitabo sa mga dagko mga syudad. Sa New York, dito sa kaning Australia, dito sa kaning Germany, dagko ang mga syudad nga insakto ang mga drainage. Dinhi makita na ko nga every time nga naay ulan mo ingon gyud ang radio nga unsa man ni sila oy nga ang mga engineers diri kabugo pag yung kaayo nga wala gyud nakasulbad sa kaning lunob dinhi sa Cagayan de Oro. Dito gali sa New York nga perting gwapuha kay sila ang mga drainage naglunop gani. So dili na gyud ka makaingon nganuman Ellen White told us nga it is not safe to live in the city. Kung magkinabuhi diha sa mga dagkong mga syudad. Galingon siya, Satan works through the elements also that garner the harvest of unprepared souls. He has studied the secrets of the laboratories of nature and uses all his power to control the element as far as God allows. Iyahan ning gi-control mga kaigsunan. Gani ang mga while appearing the children of men as great physician who can heal all the maladies, he will bring diseases and disasters until populous cities are reduced to ruin and desolation. Ang makita, Great Controversy 589. So siya nagsulti, daghan man gyud kaayong mga maayong mga doktoron. Pero unsa man ang ato ang sitwasyon sa COVID, for example. So imong makita nga unsa ang gitagna gisulti ni Ellen White na pila pa 1800s pa niya gisulti but nahitabo sa atong panahon karon year 2020 and 21 mga kaigsunan until this time. Gani dinhi sa ato ang panahon karon big cities nahimo nga nalunupan and we are not exempted dinhi sa ato as Cagayan de Oro and gisulti ning daan sa Ginoo mga kaigsunan. Not only that, daghan kaayo nga mga tao karon are homeless tungod kay nahimo nga kaning naay mga destruction nga mga bagyo bag-ulang hing-agi niadtong December ang bagyo nga si kisatukin Odette. Oh, nga nihimo sa pag kuan sa mga tao nga nahimo silang homeless. Ug bisan pa sa kadagko sa ilahang mga kaning balay, bisan pa sa kalig-on silang balay, they are all victims. Kung wa man naguba ang ilang balay, apan sila affected through sa electricity ug sa ilahang pagkaon, sa ilang tubig anang mga panahona nga naigo mga kaigsunan. Gani in Great Controversy 590, and the great deceiver will persuade men
that those who serve God are causing these evils. Mao ni gisulti niya. Mao ni atong batayanan nga kinsay i-blame niining mao nga mga hitabo, bagyo, linog, kaning balatian nga niabot nato ron. Kinsa muingon ang yawa, mo deceive siya sa mga tao, mo influence siya sa dagko ning mga politicians, mga leaders, nga ang hinungdan ani katong mga tao nga nagsupak-supak nila, nga naghimo sa wala pagsunod sa ilahang balaod, may tungod sa adlaw sa pagsimba. Og sila mohimo sa pagdeklarar nga ang balaod sa Ginoo dili na angayan nga ato ang pagasundon, ug kinahanglan nga ato anang himuon ang tinawhanon nga pamaagi sa pagsimba ngadto sa Ginoo, which the Sunday worship, mga kaigsunan. What does this mean? We are standing on the threshold of great and solemn event. Asa di kuno ni anata sa dakog silimni nga hitabo. Prophecies are fulfilling. Kining mao nga mga tagna. Strange and eventful history is being recorded in the book of heaven. Events which it has declared shortly precedes the great day of God. Kini siya magahimo gayud nga magasunod, mga kaigsunan. Gani nianang mao nga panahon, in the time of trouble, sa dili pa moabot kining time of trouble, we are all receive the seal of the living God. Madawat sa gyud nato ang silyo sa buhi nga Dios. And unsa na mao nga silyo sa atuang gitun-an nga mao ang adlaw ipapahulay. Ingon unsay gingon diha, then I saw the four angels seized to hold the four winds, and I saw famines, pestilence, and sword. Nation rose against nation, and the whole world was in confusion. Sa diha nga madawat dai nato ang marka sa Ginoo. Moabot ang panahon nga naay kalisdanan. Sa diha nga moabot ni ana buhian sa Ginoo, buhian sa upat ka mga manulunda, kining upat ka mga hangin, ug naay kagubot nga mohabot niining atong kalibutan. And the people will be confused anong panahon na. Gingon niya, angels are now restraining the winds of strife, that they may not blow until the world shall be warned of its coming doom. But a storm is gathering, ready to burst upon the earth, and when the God shall bid his angels loose the wind, there will be such a scene of strife as no pen can picture. Wa gyud mahimo, bisag bulpin dili gyud makahimo sa pagpicture sa kaning hitabo. Makaingon ka nga ang Ukraine naman siguro di naman gyud mahulagway ang Ukraine ron nga kaigsunan. Usa sa mga bahin nga nganong mahitabo bitaw i-allow ni Ginoo. Kung basahon nimo ang kining Old Testament times, ngano ang mga nasod na giagian sa mga Israelites padulong sa yuta sa Kanaan, nganong yuta sa Kanaan nga gipuy-an sa mga Canaanites, gipapahawa sila o gipulihan sila sa katawan sa Ginoo. Kung imong basahon kining mao nga mga tao, they are wicked people. Nag-worship sila sa false na Ginoo. To the point kang ilahang mga anak ilang ihalad ngadto sa ilahang Dios. Ug mao ni ang pinakahadlo kalagutan sa Ginoo nga mohimo sa pagsimba ngadto sa other gods. Mga kaigsunan. And we should be careful, especially in our time, nga ang atong mga leader karon sa atong mga churches nagahimo sa pagdasig sa ilang gidasig ron mao ang pagsimba dili sa tinuod nga Dios apan ngadto sa mga Dios, mga kaigsunan. Ug atoan ng bantayanan nga kung kini mas muhimo sila sa usa ka mga kaning pagdasig ni anang mao nga panahon, muhimo sila sa pagpiit ngadto sa mga katawan sa Dios. That's the time na ang Dios magahimo sa paghukom ngadto kanila. Gani, in early writings again, I saw that the four angels would hold the four winds until Jesus' work was done in the sanctuary. And then will come the seven last plagues. Human ini, moabot ang pito ka mga hampa
sa diha nga buhian sa pito ka mga manlulunda ang iyahang kaning hampak ngadto sa mga taong mga dautan. Gani, the season of distress and anguish before us will require a faith that can endure weariness, delay, and hunger, a faith that will not faint through severity tried. The period of provision is granted to all to prepare for that time. Gani, Jacob prevailed because he was persevering and determined. His victory is evidenced in the power of prayer. All who will lay hold on God's promises as he did and be as earnest and persevering as he was will succeed as he succeeded. Usara gyud ay ka mga usara gyud ay ato ang mahimo tang succeed. Sa mahimo tang matindanon ngadto sa Ginoo ug ato ang mga pag-ampo ug mag-hold gyud ta sa mga promises sa Ginoo. Katulang usa ka experience sa kaning akmo ang kaila panahon sa gubat dito sa Marawi, gi-attack sila, naa didto ang mga kaning mga Mauti. Sa diha nga gi-attack na sila, tanan biya nga Christian nga makita ato, mahibaw-an kang Christian, patyon biya ka because they are extremists. Ug kining mao nga faithful nga Seventh-day Adventist, mihimo siya sa iyahang buhat anang panahona ug nag-ampo siya ug naghupot sa mga saad sa Ginoo. Ug nianang mao nga panahon sa diha nga gahupot siya sa saad sa Ginoo, giluwas siya kauban sa mga tao nga mga Christian anang panahona nga giagian nila ang mga Mauti, mga kaigsunan. The same will happen to you and me. Nga sa diha nga moabot ning mao nga mga kalisdanan, imo ra yung gunitan ang mga saad sa Ginoo. Don't be discouraged and continue to be faithful ngadto sa Ginoo ug pag-ampo, and God will deliver you, mga kaigsunan. Gani in Daniel 12 verse 1, Psalms 91 and Psalms 46, nagsaad ni mahitungod sa iyahang pagproteksyon, pagluwas sa iyang mga katawhan sa diha nga moabot ning time of trouble. Og gingon di, how can we be continually ready to meet Jesus with joy? Sa una to nga na ang kalipay bisan pa niining mao nga mga kalisdanan nga ato ang matagamtaman karon. Ang gingon dinhi sa balaang kasulatan. Si Ellen White nagingon, "My dear young friends, let the commandments of God and the testimony of Jesus Christ be in your mind continually, and let them crowd with worldly thoughts and cares." Kini diay mga kalibutanon nga mga butang, imuha diay ning kuhaon sa imuhang hunahuna ug ipuli nimo si Jesus. When we lay down and when you rise up, let them be your meditation. Live and act holy in reference to the coming of the Son of Man. The sealing time is very short and will soon be over. Now is the time, while the four angels are holding the four winds, to make our calling and election sure. Giilik na tas Ginoo because kita ning dawat na kan Jesus ingon nga atong personal maluwas. Ayaw tuguting nga naa pay makailog ni ining mao nga mga pagtuo nga ato ang gihuptan karon. Kining mao nga kaluwasan nga atong gihuptan karon, ayaw tuguting nga mawala ni sa imuhang kaugalingon. Gani giingnan ta nga atong ipadayon ang pagbantay sa kasuguan sa Ginoo. Gingon diha, let the commandments of God and the testimony of Jesus Christ is in your mind continually, and let them crowd with worldly thoughts and cares, mga kaigsunan. Gani in 1 Corinthians 1:7 and 8, now you have every spiritual gift you need as you eagerly wait for the return of our Lord Jesus Christ. In verse 8, He will keep you strong right up to the end, and He will keep you free from all blame on the great day when our Lord Jesus Christ return. Kining atong panahon karon, mga kaigsunan, di na basta-basta nga to ang gipuy-an ron nga sitwasyon. Muagi gyud kalisdanan, whether we like it or not, and we will not question sa Ginoo, Lord, nganong niabot maning mao nga mga kalisdanan? Gituyo sa Ginoo nga moabot na haron maglong ka na si Jesus Christ mubalik. All you have to do, kupti ang mga saad sa Ginoo ug
pabilin sa pagkamatinud-anon kay diha sa imuhang pagkamatinud-anon ang Ginoo mag-reward kanimo. Gani siya sa dili madugay, mag-appear siya diha sa silangan sama sa small black clouds about half the size of man's hand. It is the cloud which surround the Savior. The living righteous are changed in a moment. In a twinkling of an eye, the wicked are blotted from the face of the whole earth. Mga kaigsunan, that is what the Lord showed to Mrs. Ellen White, mga igsoon. Nga siya, magahimo, gani, yan ang mga panahon, pain cannot exist in the atmosphere of heaven. There will be no more tears, no funeral trains, no badges of mourning. There shall be no more death, neither sorrow nor crying, for the former things are passed away. The inhabitants shall not say, I am sick. Makita ni mo ni Revelation 21 verse 4, mga kaigsuunan. So niaining atong kuan ay panahon nga ato ang ginapaabot. Sa diha nga moabot ning kalisdanan, ang ato ang kalisdanan nga matagamtaman unya. Dili makumparar sa ihatag sa Ginoo kanato nga kalipay. Dili makumparar sa iyahang reward nga iyahang gihatag ngadto kanato. Mas dako pa nga ato ang madawat kay sa mga butang nga atong magian, mga kaigsunan. Mauna nga magpabilin ta nga matinud-anon diha sa Ginoo. In early writings, language is altogether too feeble to attempt a description of heaven. It will be known only to those who behold it. No finite mind can comprehend the glory of the paradise of God. Dili maabot sa itong mga hunahuna ang kanindot sa giandam sa Ginoo nganhi sa matag usa kanato, mga kaigsunan. Muna nga dito sa langit tuang kinabuhi unya kita mahadlok bagyud ta makig gakos-gakos aning tigri kay paakon man ta nakaadto bitaw mis Thailand muagi ka ganing kinahanglan gyud ka musakay atong ilahang sakyanan kun moadto ka atong mga kaliyunan na may mga kuan dito sa safari. Nakadto ka dito, Ma'am Riz, no? Safari nga musakay gyud ka kay di gyud ka pwede nga pagawas imuhang kamot kay maybe ang liyon muhimo sa pagpaak nimo. Nabitaw toy kuan diha sa kadumdum mo anang Arka ni Noah's Ark. Gibalita nga naay tao dito nga gipaak sa crocodile. Kay nagtuo man siya nga kining kuan ra to kaning ning dili to tinuod ba giana-ana po niya ang ulo sa crocodile. Tinuod man di ay nga tinuod man yung crocodile napaakan gid siya. Mga kaigsunan. But there in heaven ni anang puloy-anan nga giandam sa Ginoo magakus-gakos na nimong mga mananap kanang mga crocodile di na mamaak nimo ug mauna ang kanindot inana ka peaceful ang puloy-anan nga giandam sa Ginoo nganhi sa matag usa kanato. I hope and pray nga ang mga kalisdanan nga ato ang matagamtaman karon, ang kalisdanan nga ato ang matagamtaman sa umalabot, dili na maoy hinungdan nga muhunong ta sa pag-alagad sa Ginoo. Ha? Kundili mauni ang ato ang ladder para nga kita mo padayon sa pag-alagad ngadto sa unahan tungod kay kita nasayod nga luyo ni ining mao nga mga kasakitan anay giandam ang Ginoo nga puloy-anan nga walay katapusan, puloy-anan nga wala nay kasakit ug puloy-anan nga lunlon kalipay kauban si Jesus Christ. Ang Dios magapanalangin sa matag usa nato. But we will know about him. God, no, or what happened? Self-righteousness actually most of the living without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may